glutathione ay delikado ng iturok sa katawan. Ay yung pa kayang hindi rehistrado. Kaya ang CIDG Anti-Organized Crime Division lalarga na sa buy-bust operation. Malaporselana na kutis, yan ang gustong makamit ng tinawag nating si Lara. Kaya sa loob ng 6 na buwan, bumibili at nagpapaturok siya ng glutathione kay Patrick, ang glutaboy ng kahinta. Sa ganitong bentahan nababahala ang Philippine Dermatological Society. Ang aming primary concern talaga ay yung safety or kaligtasan, no, ng ating pasyente. So kung glutathione ang pag-uusapan, dapat ang gagamitin lang yung licensed and approved by the Food and Drug Authority. Katulong sa pagtaas. Ayon sa kanila, ang anumang itinuturok sa katawan ng tao ay may tuturi na gamot o drug at kailangan aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Kamakailan isang babala laban sa paggamit ng tinatawag na mga intravenous o injectable o tinuturok na glutathione ang ipinalabas ng naturang ahensya. Kaya po ang FDA nag-release ng advisory dahil nalaman po ng FDA na marami na po ang kumakalat na paggamit ng glutathione IV na ito ay tinatawag na off-label use. Ibig sabihin po ng off-label use, ito ay ginagamit maliban doon sa approved indication na binigay ng FDA. Ay, delikado pala, Sus Mariosep. Yung tropa sir, na lalo na yung arresting officer, nandun lang sa gilid. Dahil hindi naman pala legal ang bentahang ito, isang entrapment operation ang isinagawa ng CIDG para mahuli ang glutaboy ng kahinta. Naging mailap ang aming target sa unang mga pagkakataon. Pero sa pangatlong pagsubok namin, mukhang malabo na siyang makaligtas pa. Sa isang kainan, nagkasundong makita ang aming target. Abay sa letrang G, bingo! Si glutaboy na nga! Matapos ang konting kwentuhan, business as usual. Tila nasilaw siya sa pera, pero ang tinanggap niya, marked money na pala. Kaya humangos na ang mga operatiba. Kung manahimik, may karapatan hanggang magkulang gibo. Lahat ng pwede mong sabihin, pwedeng gamitin laban sa'yo sa mga korte. Huli agad si Patrick, ang glutaboy ng kahinta. Maging ang gamit na sasakyan ni Patrick agad ininspeksyon ng CIDG. Sa loob nito nakita ang humigit kumulang 19 na kahon na mga glutathione vial. Mukhang patok talaga ang binebenta niyang glutathione injectables. Hindi ito, walang warranty. Sa luta. Ito, nakuha sa possession mo itong mga ito. Ito, may certification na kami galing sa Food and Drug Administration. Hindi registrado yan sa Pilipinas. Sa tanggapan ng Anti-Organized Crime Division ng CIDG, idiniretso ang sospek. Kumpirmado, ang nadakip ay si Patrick John Acquiz, ang nagbenta ng injectable glutathione kay Lara. Sir, bali online seller po kasi ako eh. Madami po nagbibenta. So, mga nag-order internet? Internet po, nagbabayad ko sa amin, minsan nagpapadili. Saan galing itong mga tayo mo? Yung mga ino-order ko rin po, pinapadala sa akin, tapos nire-resell ko po siya. Dito rin? Sa Indao, sabi Pilipinas Local din po. Yes, sir. Sus, lumang tugtugi na yan. Paglilinaw pa ng sospek, hindi raw niya alam na bawal ang mga produkto niya. Nakumpiska mula sa kanya ang kaun-kaun pang mga glutathione vial. Wala namang bawal eh. Hindi siya bawal eh. And up to this point, wala pa rin akong nababalitaan na bawal na magbenta. Pero alam niyo po na hindi pa yan rehistrado sa FDA? Yes, alam ko. Alam niyo po na bawal magbenta ng gamot na hindi rehistrado sa FDA? Hindi. Sa isang pulong balitano press conference, iniharap ng CIDG ang mga nakumpiskang produkto sa media. Isang babala daw ito sa ilang pang negosyante na iligal na nagbebenta na hindi rehistradong glutathione vial sa publiko. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa ₱250,000 ang halaga ng mga glutathione na nakumpiska kay Patrick. Ang violation po niya is yung pagbibenta po ng counterfeit drugs. So, Republic Act 8203, Special Law on Counterfeit Drugs, ang siya pong
i-final laban sa kanya. Kung mapatunayan siya ay nagkasala, 6 na po at 1 araw at hindi po susobra ng 10 taon. So it's 6 years and 1 day to 10 years. Sa pag-iikot ng investigador, tila marami pa rin ang matitigas ang ulo na ginagawang negosyo ang injectable glutathione. Ayon kasi sa Food and Drug Administration, isang klase pa lamang ng ini-inject o tinuturok na glutathione ang rehistrado sa kanila. Pero maging ito, hindi inirekomenda na gamitin bilang pampaputi. Isang indication lang po ang registered na yung approval ng FDA dun sa glutathione IV, which is to be used as an adjunctive treatment for cisplatin chemotherapy. Yun po ay paggamot ng cancer. So hindi siya talaga dapat ginagamit for whitening, yung primary? Hindi po. Wala pong ganong approval ang FDA sa skin whitening, yung glutathione IV. Walang masama sa pag-aangad na magkaroon ng magandang mukha, katawan at balat. Pero higit sa pagpapaganda, mas importanteng isipin muna ang kalusugan. Dahil ang kagandahan hindi lamang nasusukat sa panlabas na kaanyuhan kung hindi sa malusog na pangangatawan. Susunod, sinihan sa Laguna, bakit nga ba love na love ng ilang parokyano? Sa araw-araw pupunta doon, nakikita palagi sila doon. Inisip ko, ito na kaya yung gimmick na sinasabi lang bonggang-bonggang gimmick. I spend a lot of time